katotohanan na Jesus na tayo ay maging tapat sa ating pananampalataya at ibahagi ang magandang balita sa ating kapwa. Bilang isang Kristiyano, palagi nating tandaan na hindi sapat ang maniwala lamang kay Jesus, kundi tayo ay tinatawag na ibahagi ang kanyang pagmamahal at mga aral sa ating kapwa sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Magsitayo po ang lahat at ating awitin ang pagbungad na awit. Sa ating pagdiriwang mo nitong katapusanan ng Fiesta ng Flores de Mayo, ay narito ngayon upang magtipon o pagsalamatan at purihin natin ang Diyos. Ganun din po ang kanyang ina, si Virgin Maria, at naway sa ating pagtitipon dito ngayon at tayo patuloy na kasiyahan ng buong Megapal. Tayo po lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumainyo. At sa iyo. Tayo po'y nanalangin, makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo at walang linig na nalilingid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. Ito ang una at dakilang utos, sa pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta.
Magsilod po ang lahat. Sabay-sabay po natin pagsisina ng ating mga pagkakasala sa Diyos, pero din po sa ating kapwa. Kami nung-umisal sa iyo, Diyos, ng mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming mga naisip, Sa aming mga sasabi, sa aming mga gawa, sa kaligtahan namin gawin. at ikay sa aming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na mawalaan kami, at sa lahat ng mga santo na ipanalangin kami sa iyo, Panginoon Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo ating Panginoon. Amen. Magsilayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Tayo'y mananangin. O Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa aming pagtitipon ngayon, kami ay taos-pusong nagpapasalamat para sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin, na ngayon sa pamamagitan ng iyong patnubay ay pinagdiwang namin ang katapusanan ng Flores de Mayo. Naway sa pagsasagawa po namin ito, ikaw nawa ang siyang patuloy na gumabay sa amin upang patuloy naming magampanan ang mga tungkulin na iniatang mo sa bawat isa sa amin. Ganon din pong pasasalamat para sa lahat, lalong-lalo na sa mga hermano at hermana sa taong ito
na sina JP Pastrana at Crisame Trias, na naway puspusin mo sila ng iyong biyaya. Ganon din po sa mga magiging susunod na mga hermano at hermana na sina Dexter Candelaria at Rochelle Candelaria. Naway ingatan mo sila at patnubayan sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang magampanan nila ang kanilang mga tungkulin na pangunahan ang kapiestahan ito. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo aming Panginoon, na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinakikita kung paano nilikha ng Diyos ang mundo at ang lahat ng narinito sa loob ng 6 na araw, at kung paano siya nagpahinga sa ikapitong araw. Subalit sa kabila nito, hindi natin napapansin na ang bawat biyaya na ating tinatamasa ay regalo mula sa Diyos. Ang hangin na ating nalalanghap, ang tubig na ating iniinom, at ang pagkain na ating natatanggap ay bahagi ng kanyang nilikha upang tayo ay mabuhay. Kaya naway palagi tayong maglingkod sa Diyos at kahalagahan ang kanyang mga ginawa bilang tanda ng ating pagmamahal at pasasalamat sa Kanya. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa mula sa aklat ng Genesis, Kabanata 1, nagsisimula sa talata 1 at magpapatuloy sa Kabanata 2 hanggang talata 4. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo, dilim ang pumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon na. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutubong halamang nagkakabinggi at mga punong namumunga. At nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga taklaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magbibigay ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw upang magbigay ng liwanag sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw ng gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi at magpukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y kanyang mamasdan.
Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-4 na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhalang sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-5 araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maaamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito at nasiyahan siya nang ito'y kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o maiilap, malaki o maliliit. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang ng isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinghi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Ang lahat ng mga ibon, ang lahat ng halamang dutian ay binibigay ko naman sa lahat ng mga hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-6 na araw. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng 6 na araw, at siya'y nagpahinga sa ika-7 araw. Pinagpala niya ang ika-7 araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkakalikha sa langit at sa lupa. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang sakalitis, tawag mo'y binibig. Ito sa langit, ang aming pag-ibig. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa puso't hilahin, ligaya at lagim. Ikaw inanamin sa dalan at talim. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ikalawang pagbasa, hininikaya tayo ni San Pablo na mamuhay ng may pagkakaisa, kapayapaan at pagmamahalan. Sa panahon ngayon, maraming dahilan upang magkaroon ng alitan at hindi pagkakaunawaan, lalo na sa ating pamilya at kapwa. Kaya naway maging instrumento tayo ng pagkakaisa at pagmamahalan saan man tayo naroroon. At hayaan natin gabayan tayo ng Diyos sa ating pakikitungo at paghahatid ng mabuting balita sa ating kapwa. Ating
pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 13, nagsisimula sa talata 11 hanggang talata 13. Mga kapatid, paalam na sa inyo, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid at magmahalan. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kabilang sa sambayanan ng Diyos. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagpupugay sa ating banal na Ebanghelyo. Alleluia, alleluia, ipagmuni ang mabuting balita ng Panginoon nating dakila, ng Panginoon tagapagligtas. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, ipagmuni ang mabuting balita ng Panginoon nating dakila, ng Panginoon tagapagligtas. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Alleluia, alleluia. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong si Jesucristo ayon kay San Mateo sa Kabanata 28, nagsisimula sa talata 16 hanggang talata 20. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo't gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at turuang sumunod sa lahat ng ipinatututos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid.
Sa hapon kong ito, sa ating pagtitipon ay nakakatuwang tingnan yung mga bawat isa na nagsusumikap, no? Nagbigay talaga ng effort para maipakita, maipalakhala yung tawag dito'y pananampalataya sa Diyos. Dahil bakit? Dahil sa araw na ito, sa hapon na ito ay ito yung katapusanan ng Flores de Mayo. Kung ating titingnan, sa buong buwan ng Mayo ay sama-sama tayong nanalangin, nag-aalay ng mga bulaklak, at ngayon tayo narito ngayon upang isagawa itong huling araw ng kapiyasahan ng mga bulaklak. Kaya napakagandang tingnan pala, kung ang lahat ay sama-sama at nakikiisa sa mga gawain tulad nito. Kaya sa ating pagtitipon dito ngayon, ang Flores de Mayo ay isang pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos. Bakit? Dahil binibigyan natin ng panahon para mag-alay ng bulaklak kay Maria. Pero kung ating titingnan mga kapatid, ang mga bulaklak ay hindi ito pangmatagalan. Ito'y pangmadalian lamang. Pero anong gusto ng ating banal na ebanghelyo na ipaabot sa bawat isa sa atin? Sabi niya rito, kumayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ibig sabihin, ipalakhala ninyo sa lahat yung tungkol sa mabuting balita. Dahil ang pag-aalay ng bulaklak ay panandalian lamang. Pero yung pag-aalay ng buhay para maging saksi sa mabuting balita ay ito'y walang hanggan. Ito yung mission natin ngayon na sa lahat ng nag-ayos, sa lahat ng tumugon, sa panawagan na magiging reyna. Dahil hindi madali yung magiging reyna ngayon. Bakit? Akala ko kasi tulad ng dati na yung mga gown lamang ay 500, pwede na, 700, pwede na. Ngayon pala ay, nung marinig ko kagabi na may 5,000 isang gown, sabi ko mapagsamantala naman itong mga may-ari ng gown. Hindi na pala basta-basta. Sabi nila, Father, ang pinakamamura ngayon ay 1,500 na. Ganun ba? Ibig sabihin, sa napakamahal ng mga bilihin, sa nadaming gastusin, ay talagang pinagsusumikapan natin na may lathala yung mga gawain, mabubuting gawa. Kaya palakpakan po natin yung bawat isa sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Na kung saan hindi inaalintana yung hirap, basta lamang ay may pakita yung kanyang debosyon para kay Birheng Maria. Kaya dapat tularan lamang natin si Birheng Maria. Anong ginawa ng ating ina? Siya, anong tinawagan, anong nagpakita sa kanya si Anghel Gabriel? Diba? Anong sabi ni Anghel Gabriel? Maria, maglilihi ka. Magdadalang tao ka ng isang batang lalaki. At tatawagin mo siyang Emmanuel. Na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Ito yung mensaheng ipinadala ng Diyos sa pamamagitan ni Anghel Gabriel doon kay Maria. Pero ano yung nagiging response ni Maria? Although kahit siya ay nagugulumihanan. Pero ano yung nagiging response ni Maria? Sabi ni Maria, mangyari ang kaloob ng Diyos. Ganon din sa bawat isa sa atin. Sa hirap ng buhay ngayon, sa napakamahal na mga gastusin ay nangyayari ang kalooban ng Panginoon. Dahil tayo'y narito upang ipakita, ipalathala sa lahat na ang pagtupad sa kalooban ng Diyos, ang pagsunod, ang debosyon, ang pananampalataya natin sa Panginoon ay patuloy na nag-aharin sa bawat isa sa atin. Kaya nawa, sa pagsusuot natin sa mga sash, sa mga nagagandahang gown,
Naway, hindi lamang tumigil, hindi lamang nagtatapos sa araw na ito. Kundi naway magiging mabuting ehemplo ang bawat isa sa atin na maipakita, humayo. At sabi nga dito sa ating banal na ebanghelyo, humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Kaya naway maging inspirasyon nawa ang bawat isa sa atin. Mailathala ang kalooban ng Panginoon. Simula sa mga angel, sa mga reyna, sa mga magulang, sa mga hermano at hermana na kung saan ang nasiwa sa kapiyasahan ito. Naway patuloy kayong pagpalain ng buong may kapal. Naway gabayan kayo ng Diyos at patuloy kayong pasaganain ang inyong pamumuhay. Na lagi nawa kayong magiging instrumento ng pag-ibig ng Panginoon upang sa pamamagitan ninyo ay maipakita ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating sambitin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos, amang makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa. At ang lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo. Inianak, hindi nilikha, kaisa pagka-Diyos sa Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanawag siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay itinanak siya ni Maria Gabriel at naging tao. Pinahos ang krus alang-alang sa atin ng panahon ni Poncio Pilato. Pagkasakit, namatay at nilibig. At muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanyang Ama. At muling darating na maluwalhati upang hukuman ang mabuhay at mga patay. At ang barya niya ay walang hanggan. Sumasampalataya kami sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang iglesyang banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagpatawad ng mga kasalanan, at hinihintay namin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiuhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ay sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong makadiyos na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pwede mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalahatang iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente dito sa barangay ng Yuok. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan. Kami nananalangin. Panginoon, pwede mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga makalangit ang lahat ng obispo, mga diakono at mga seminarista. Lalong-lalo na si Most Reverend Joel O. Perlares, ang aming obispo Maximo, si Right Reverend Arnold M. Gamayan, ang aming obispo diocesano at si Reverend Father Randy Matos na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo,
ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ang iyong tunay at nagbibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, kailan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa kasalukuyang hermano ngayong taong 2026 na si JP Pastrana at ang hermana na si Krisa May Prias, ganon din susunod na hermano at hermana 2027 na sila Dexter Candelaria and Rochelle Candelaria at sa kongregasyong ito. Bigyan at tanggapin nawa nila ngayong banal na salita nang may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob ay bigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sumakabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ikaw at mo sa kanila ang patuloy ng pagyabang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, bigyan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong mga banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila yung makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alang-alang sa Kanya na dati ng bubuhay, upang mamagitan para sa amin. Siya na yung anak at aming nakapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. Magsikayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong ganawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan. Panatilihin natin ang pagkakaisa na dulot sa Espiritu Santo sa pigil ng kapayapaan. Lagi namang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magpatiyan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Ibigay sa Panginoon ang karangalang na harapan sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiyo po ang lahat.
sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasagaran, ibinigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami na iyong pagkakumbabang lingkod ay nag-aalay sa iyo nitong sagisag ng aming pagkakaroon ng utang loob sa lahat ng iyong kaawaan. Amen. Tayo po'y manlangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito ginawa namin ang tinapay na ito. Iniaalay namin ito Sa iyo upang sa amin ay maging tinapay ng buhay. Pagkaloob mo na kami tatanggap ito ay mabuklod sa bigis ng pag-ibigan. Amen. Tayo nalangin para sa alak. Makapangyarihang Diyos, tagapit mo ang alak na ito ang aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naway gawin aming inuming espiritual upang kami tatanggap ito ang masigla at manibago sa paglilingkod sa iyo. Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat, mga kapatid. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa kaitaasan. Sa Diyos sa kalwalhatian, sa Diyos sa kalwalhatian. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri kay Jesucristo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri kay Jesucristo. Sa Diyos sa kalwalhatian, sa Diyos sa kalwalhatian. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Espiritu Santo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Espiritu Santo. Sa Diyos sa kalwalhatian, sa Diyos sa kalwalhatian. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa kaitaasan. Sa Diyos sa kalwalhatian, sa Diyos sa kalwalhatian. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri kay Jesucristo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri kay Jesucristo. Sa Diyos sa kalwalhatian, sa Diyos sa kalwalhatian. Hallelujah, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Sa patuloy po ng ating pagdiriwang itong banal na misa, naway kalugdan tayo ng Panginoong Diyos sa pagsasagawa po natin itong katapusanan ng itong Glorious Timay bilang pagbigay galang sa ating mahal na ina, Birheng Maria. Naway sa lahat na nakikiisa sa pagdiriwang na ito, naway patuloy kayong pagpalain ng buong may kapal. Ganoon din po sa mga hermano at hermana sa taong ito, sa kay kina Jeffrey Pastrana at kay Chris Abibreyas. Naway patuloy kayong ingatan ng Panginoong Diyos at patnubayan sa pamamagitan ng kayong Espiritu Santo. Ganoon din po sa magiging sunod na hermano at hermana, sina Dexter Candelaria at Rochelle Candelaria. Nawa ay patuloy kayong patatagin ng Panginoon
upang magampanan ninyo ang mga tungkulin, lalo na sa pagdiriwang na ito. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating nais sa ikagukuri at ikaluwalhati ng kanyang pangalan sa ating kabubuti at ng buong niyang iglesia. Ang Panginoon ay sumayin. At sumainyo rin. Itaas sa inyong mga puso. Pinagkinas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat sa siya natin pasalamatan at purihin. Tunay na marapat ang aming tungkulin kaligayahan, lahi at saan man ang magpasalamat sa iyo, O Panginoon, Banal na Ama, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalipunan ng langit, buong kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kalwalatian. Lagi nagpupuri sa iyo at nagsasabing, banal na Panginoon, Diyos mo ang pangyaring at akat. Ang langit at kapit, ay kayo at Buta namin kay Kawasan, pinagpala na parating sa pangalan ng Diyos. Busan. At sinuhan ko ang lahat. Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, Diyos, na mapangyarihan namang makala. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na sa Jesucristo, na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at pinaknahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin ay pagpatuloy isang pagunita sa kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya ipinagkanulo ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ang katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanin. At nang siya magpasalamat, ito kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat. Sa pangalan ng aking dugo ng bagong iba ay binubuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa ipagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Magsipayo ko ang lahat para sa ating Diyos. Sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay muligtasin. Kristo ay lumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Kaya nga, Panginoon, tabang makalangit, ginaganap namin ang iyong mga panglingkod na palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagunita sa kanyang pinagpalang pagpakasakit mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na muli,
at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, kaya kami inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog nito, inialay namin ang aming mga sarili. Dahil sinasamo namin sa iyo, tatagapin sa mga langit ng altar itong aming haing papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakapadali mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na si Yesu Cristo. Ang lahat nawa na tatanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos sa iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya manahan sa amin at kami sa kanya. At pagamat kami hindi karapat-dapat na magkalay ng anumang hain, ngayon may sinasamo namin sa iyo na tanggapin ito aming tungkulin paglilingkod. Sa Magsinuod po ang pamamagitan lahat. ng Yesu Cristo ng ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Purihin natin ang nakakapigtas. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Purihin natin ang nakakapagligtas. Amen, Alleluia. At tulad ng ito, Magsitayin po ang lahat. ating kapagligtas na sa Yesu Cristo tayo manalangin. Ama namin sa langit, sambahin ang ngalan mo. Sumapit nawang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo ang aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa pagsubok, kundi ihadya mo kami sa masama, sapagkat sa'yo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Panginoon, isinasamo namin sa iyo na iligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin na iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong na iyong awa, ilayo kami sa pagkasala at iligtas sa ligaya.
Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Jesucristo, ang aming Panginoon, na nabubuhay naghaharin kasama mo at ang Espiritu Santo, yung isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kakailangan. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Sabay-sabay po tayo na dumudulog kami sa iyong pagpawaing Panginoon, na hindi nagtiwala sa sarili namin pagkakamali, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami dapat makulot na umungo sa ilalim ng iyong kapal. Subalit ika sa iyo ang pagkakamali. Ipagkaloob mo sa amin kung gayon buti, Panginoon, na aming tanggapin ang katawan ng iyong mahal na anak na si Kristo at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalalakas sa pinaninibago ng kanyang buhay ay manahan sa kanya at siya sa amin. Magpakailanman. Amen. Mga kapatid na makaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo at tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may pagsalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiyaw po ang lahat at ating ihanda ang sarili para sa banal na komunyon.
Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Pinasasalamatan ka namin, sapagkat kami ay iyong pinakaayong pagkain spiritual, ang kamahal-mahal at katawan at tugon ng aming tagapagligtas na si Yesu Cristo. At sa mga banal na misteryong ito, ay tiniyak mo na kami ang mabuhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at mga tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon, Ama, isubog mo kami upang gawin namin ang tukuling ininatas mo sa amin, upang ikaw ay itingin pagkaturan ng aming kapwa. Bilang mga tapat na saksi ni Kristo aming Panginoon, sa Kanya at sa iyo at sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalawalatian, ngayon at pagkailanman. Amen. Magsilawad po ang lahat para sa paglabasbas. Ang kapayapaan ng Diyos, di malirit ng buong pangunawa, matatag na ingatan kayo sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na sa Yesu Cristo na ating Panginoon. At ang kapapalan ng kapangyarihan ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumainyo langit manatili sa inyo ngayon magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Buti pa sila doon sa likod doon, sa TikTok lamang.